Amy Marcos. Doon ako. Kung ano yung kanyang layunin, kung ano yung kanyang hangarin, doon 100%. O to 100% pa nga eh. Kasi natawa ako doon sa prayer rally niyang DIL. Makikita mo, Diyos ko, sabi niya, ilayo mo ang kapatid ko sa mga demonyo sa Malacanang. Imulat mo ang kanyang mata. Manghimasok or arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang war on drugs na ginawa ng kanyang sa totoo lang, huwag tayo maging paranoid sa pag-arrest. Kasi unang-unang wala ng karapatan ang ICC sa ating manghimasok sa ating one. Hindi na tayo member. Pero ganun pa man, tinatakot lang nila yung matanda. Pero kahit na si may ex-president Duterte, pero sa totoo lang, wala na silang karapatan. Kasi unang-una, buhay ang hustisya natin sa Pilipinas. Lahat na kung gumagana. Ngayon, ginagamit lang nilang panakot yan dahil mayroon silang vested interest sa politics. Pero makikita nyo sa survey, ni tropang OFW, no? Umuulan, bumabaha ng buwana. Ang sabi nga ng mga diehard Duterte, magrarally tayo, magpi-people's power tayo kapag pinayagan tayo sa isa. Yan ang sabi ng mga diehard Duterte supporters. Pag inaresto si Pangulong Duterte, yun ang mangyayari. Pero sabi ko nga doon sa mga viewers natin, no, na nagda-live tayo, magdahan-dahan tayo. Huwag tayo magpapila-pila. Pero sa palagay nyo, ano yung naging epekto ng war on drugs ng Duterte administration? Ay makita mo sa survey. Yun ang bungat bibig ng mga kababayan natin ngayon. Dati tahimik ang bayan ng Pilipinas. Walang kriminal na nakagala-gala, walang nanghahablot, walang nanghold up. Sabi nga kahapon sa interview sa Divisoria uli, bumalik kami. Dating panahon ni Pangulong Duterte, yung mga mukha nilang zombie ay naging gwapo sila lahat. Kasi na-disiplina sila eh. Kumbaga kung yung respeto nila. Nung bumaba si Pangulong Duterte as a president, no, nagiging dahan-dahan, bumalik uli, naging pangit uli sila, naging zombie uli sila dahil walang respeto na sila sa gobyerno, pinabayaan na sila, walang disiplina. Ayun, ang laking epekto. Kahit ngayon dito sa Calao, sakay ka sa jeep, subukan mo ganyan yung cellphone kung hihablotin yan. Daming hinahablot na cellphone ngayon, maraming hinuhold up. Nasaan na yung disiplina ng gobyerno sa taong bayan? Ayaw kong sabihin na banggitin na natatakot sila sa gobyerno, kung hindi disiplina yan. Respeto sa gobyerno. Wala na kasi silang respeto sa gobyerno na pinapatupad ng matinding disiplina. Ayan lang ang naman karamihan na maririnig mo sa interview na ayaw na rin nila magsasalita dahil baka daw tayo maligan sila. Ito, sabi ko, sagot ko naman sa kanila. Ito ay guarantee na ating constitutional rights. Nandito yung freedom of expression, freedom of speech, lahat ng karapatan natin dito sa democratic country. Hindi tayo diktador, hindi tayo ano. Kung ipapatupad nila yan, yung gagawin nila na hindi magsasalita ang tao. Nandun tayo sa pinaglalaban nila na parliamentary government. Doon sa parliamentary government, magagawa nila yan. Pero dito sa democratic government, sigaw ng taong bayan, pulso ng taong bayan, maririnig ng sambayan ang Pilipino. Kaya binabatikos na ako ngayon binabas na ako ng